Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy pong nakakapekto at nagpapaulan ang Bagyong Christine sa malaking bahagi ng ating bansa habang binabaybay po nito ang karagatan dito sa eastern section ng Bicol Region at Quezon. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 475 kilometers ang layo, eastern section ng Infanta, Quezon. So again, gaya ng nabanggit natin kanina, ito po ay sheared o tabingi o nauuna po yung bulto ng kaulapan nito. Kaya kahit nasa tubig po yung gitna or sentro nito, yung kanyang bulto ng kaulapan at mga pagulan, kasama na po ang malalakas na bugso ng hangin ay nakakaapekto na po sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukod pa dyan, napakalawak din po ng diameter ng Bagyong Christine na umaabot sa halos 1,550 kilometers ayon sa Pag-asa. So yan po yung kabuuang bilog o sirkulasyon ng Bagyong Christine. Maliban dyan, meron din po itong inflow ng hangin na nanggagaling sa northeasterly at dito rin po sa ibabang bahagi nito. So basically, buong bansa po ay naapektuhan nitong Bagyong Christine. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Ang Bagyong Christine nga po ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 km per hour. Binabaybay po niyan, ito pong silangang bahagi ng Bicol Region at Quezon patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So habang binabaybay po nito, itong Philippine Sea papunta dito sa hilagang bahagi ng Luzon, naasahan natin ang unti-unting paglakas pa nito. At base dito, posible po yan maglandfall dito sa hilagang Luzon, dyan po sa may area ng Isabela, or Cagayan, maging dito sa northern part ng Aurora as a severe tropical storm. Yan po ay posibleng bukas ng gabi hanggang Thursday ng umaga. Yan po ay tatawid dito sa may hilagang bahagi ng Luzon patungo dito sa may West Philippine Sea. Posibleng makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes. Makikita rin dito yung lawak ng sirkulasyon ng Bagyong Christine na nasa around 1,550 kilometers nga na diameter ayon sa Pag-asa. Ito pong kulay dilaw yung ating at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin. So posible pong mas higit sa 39 kilometers per hour yan ha. Sakop po niyan ang malaking bahagi ng Luzon at umabot pa dito sa ilang areas ng Mindanao. At gaya nga lang nabanggit natin kanina, meron din po yung inflow ng hangin, sumahangin din po dito po sa may extreme northern Luzon. Maging dito sa ibabang bahagi nito, meron din po yan ng inflow ng hangin o hinihilang hangin. So apektado rin po niyan o meron din po tayong mga posibleng breezy hanggang gusty conditions dito po. Sa mga nasa labas nitong yellow na to, yan po ang areas ng Mimaropa at ito pong malaking bahagi ng Mindanao. So basically, ramdam po ang hangin ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng ating bansa. Mas malakas po yan habang lumalapit po tayo sa mismong gitna ng Bagyong Christine. So again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na bugso ng hangin, lalong-lalo na po doon sa mga areas na nandito sa loob ng bilog at doon sa mga areas na malapit sa mismong gitna ng Bagyong Christine. Again, ito po ay hangin hindi kagaya ng mga binabanggit natin ng mga kaulapan at mga pagulan ng Bagyong Christine na nandito sa kaliwang bahagi nito. If ever nasa West Philippine Sea na po ang Bagyong Christine, ramdam pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon. Ito pong color orange or yellow na ito dahil nga sa lawak ng diameter ng Bagyong Christine. So narito naman ang storm surge warning ng Pag-asa para sa Tropical Storm Christine. Usually, kapag meron tayong typhoon, dun mas nagtitake in effect yung ating mga storm surge. Pero dahil meron tayong northeasterly component ng hangin, mas lumalaki po yung ating posibleng storm surge para dito sa Bagyong Christine. So meron tayong posibleng hanggang 2 metrong pagtaas ng alon kasabay ng pagdaan ng Bagyong Christine dito po sa mga baybaying dagat ng Catanduanes, Camarines Sur, kasama na po dyan ito pong areas ng Pulillo, dyan po sa may Infanta, kasama na rin po dyan ito pong areas ng Quezon, maging dito sa area ng Aurora, kasama na rin po dyan ang Isabela at Cagayan. Ito po ay mga baybaying dagat or shoreline, kaya mag-ingat po tayo sa mga general area na yan. Pagtawid naman ito, dito po sa may West Philippine Sea, ito naman pong western section ng ating bansa o mga baybaying dagat dito po sa western section ng Luzon, yung ating posibleng magkaroon ng storm surge o pagtaas ng alon na halos 2 metro. Ito po ang mga baybaying dagat ng Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union, kasama na po dyan ito pong area ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Para naman po sa mga pagulan, magpapatuloy po yung ating malawakang pagulan dito po sa area ng Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas ngayong magdamag hanggang bukas. May mga malalakas na pagulan din tayo dito po sa area ng Mindoro, Marinduque, kasama na po dyan ang area ng Romblon. Mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan or thunderstorms naman ang ating aasahan dito po sa natitirang bahagi ng Visayas, maging dito sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Ito pong general area ng Palawan. Although considerably less, meron pa rin tayo mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At ramdam din po ang inflow ng hangin na papunta sa mismong gitna ng Bagyong Christine dito po sa malaking bahagi
ng Mindanao. At kasabay po ng unti-unting pag-akyat ng Bagyong Christine, mas mababawasan pa po yung ating mga pagulan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Pero mas madadagdagan naman po yan dito sa itaas na bahagi. Mas nararamdaman na po yung ating mga pagulan dito po sa natitirang bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang area ng Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales at ang area ng Bataan. Mas madadagdagan din yung ating mga pagulan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, kasama na rin po dyan ang area ng Quirino at area ng Isabela. May mga areas pa na clear dito sa hilagang bahagi ng Luzon, pero dahil sa inflow ng hangin o yung ating northeasterly na hangin, meron na rin po tayong mga gusty conditions dyan. At mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dyan sa area na yan habang unti-unting umakyat din ang Bagyong Christine. So bukas, habang mas mataas na ang Bagyong Christine, nandito na po yan sa eastern section ng Northern Luzon, sa eastern section ng Aurora, balot na po ng panglabas na kaulapan. Ito pong malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila at ito pong area ng Calabarzon. Apektado rin ng malalakas na pagulan, ito pong area ng extreme Northern Luzon, maging ang area ng Bicol Region kahit papaakyat na ang Bagyong Christine. Para naman sa Visayas at Mindanao, mostly ang ating mga pagulan ay nandito na sa western section nito. Yan po ang area ng Western Visayas at Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Mindanao at ito pong area ng Soc-Sargent. Pero again, kung mapapansin nyo yung ating wind map, meron pa rin pong inflow ng hangin na papunta sa mismong gitna ng Bagyong Christine. Ito pong general area ng Visayas at Mindanao, maging dito po sa area ng Palawan. Maliban sa hangin, meron pa rin tayong mga posibleng malalakas na pagulan dito po sa area ng Romblon, Masbate, kasama na po dyan ang area ng Mindoro at Marinduque. So basically, dahil po sa lawak ng Bagyong Christine plus yung inflow ng hangin sa itaas na bahagi at ibabang bahagi nito, sakop po nito ang malaking bahagi ng ating bansa. Pero mas magiging mapanganib po ito sa mainland Luzon bukas hanggang sa darating na Thursday, kasabay ng pagtawid nito. Again, para po sa mga areas na nakakaranas ng malawakang pag-ulan at masungit na panahon, mag-ingat po tayo at ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at makibalita po always sa inyong local LGU o DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Mamaya tabayanan po muli ang ating update para dito sa Bagyong Christine. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayong lahat.